Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 3, verses 1 to 6, and I read it for you. In the 15th year of the reign of Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was ruler of Galilee, and his brother Philip, ruler of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, ruler of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of the prophet Isaiah, the voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. And the crooked shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Napakasarap pong mamuhay ng matiwasay at mapayapa. Lagi po nating ipinagdarasal na magkaroon ng kapayapaan sa daigdig, magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Sana ang mga hidwaan, ang awayan, bangayan, digmaan ay matapos na nang ang kapayapaan ay mamayani sa ating lipunan at sa ating kapaligiran. Pero mayroong isang kapayapaan na minimithi ng lahat. Ito po ay ang kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa puso, kapayapaan sa kaisipan. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. At ngayong araw na ito, sinindihan po natin ang ikalawang kandila ng Adbyento. Ito po ay sumasagisag sa kandila ng kapayapaan. Paano natin makakamit ang tunay na kapayapaan? Alam po natin na ang tunay na kapayapaan ay tanging sa Panginoon lamang magmumula. Wala nang iba. Ang kapayapaan na handog ng daigdig ay pansamantala o madalas balat kayo lamang, isang malaking patibong. Pero sa ating Panginoon sa Kristo na darating sa tanan, ang kapayapaan niya ay nananagana. Ang kapayapaan niya ay pangmatagalan. Kaya iyan ang ating inaasam-asam sa ating buhay. Sinabi po sa ating binasang ebanghelyo na si Juan ay nasa ilang at siya ay nagpapahayag isang katuruan tungkol sa pagbabalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan. Kapag ang isang tao ay nagsisisi at nais niyang baguhin ang kanyang buhay, nais niya ng kapayapaan. Hinahangad niya ang kapayapaan. Tingnan niyo, kapag po tayo ay may mga kasalanang ginagawa, tayo po'y nasa kadiliman, di ba tayo nahihiya at ayaw nating malaman ng iba? Dahil dyan may takot, dahil dyan may pagkabalisa, dahil dyan mayroong kalungkutan sa ating puso at kaisipan. Kaya naman, sa pamagitan ng pagpapahayag ni Juan Bautista ukol sa pagbabalik loob at pagsisisi sa mga kasalanan, ang kapayapaan ng Kordero ng Diyos ang kanyang ipinapangaral. Paano tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Kailangan natin ng remedyo. Kailangan natin ng solusyon. At kailangan natin gawin ang ipinahayag ni Juan Bautista. Sabi ni Juan Bautista, lahat ng mga bundok at bundok-bundukan ay kailangang patagin. Lahat naman ng uka-uka ay kailangang punuin. Lahat ng mga pangit na daan ay kailangang ayusin. Tuwid ang mga balikong daan. Kung ito ay ating ihahambing sa ating buhay, ano ba yung kailangan nating ayusin? Mataas ang pride, parang bundok. Kulang, kailangang punuin. Baliko,
ang paniniwala at gawi? Ano ang kailangan mong ayusin? Ano ang kailangang pagsisihan? Ano ang kailangang baguhin? Nang sa ganon, ang kapayapaan ni Kristo ang mamayani sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kayo po ang kapayapaan. At inaasam po namin na magkaroon nawa kami ng kapayapaan sa aming mga buhay. Ang mundo ay magkakaloob ng pansamantala lamang o madalas balat kayo lamang. Ngunit sa iyong piling, O Panginoon, kami po ay magkakaroon ng totoong kapayapaan sa buhay. Ipagkaloob niyo po ito sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.